Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Webes, DPWH Central Office magapadala sa field validation team sa Iloilo City nga magausisa sa mga proyekto. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagmando sa DPWH nga i-blacklist ang mga kontraktor sa likod ng delayed nga flood control project sa Iloilo City. Piso nga provisional fare increase sa PUJ ginatun-an sang LTFRB nga ipatuman bangon sa mataas nga presyo sang gato. Kapulisan nagapating nga grupo sang nagahimo sang ilegal nga aktibidad ang nagpatay sa mga ginhalid sa Bacolod City kag Talisay City. Layi sa pagpaiway anay sang barangay and SK election subong nga 2025 ginpermahan na sang presidente. Kag 961 ka negosyo sa Iloilo City na nirado sa 2024. Kapierdian sa negosyo nagapangunang nga rason. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Mga kontraktor sa likod sang palpak kag delayed nga flood control project sa Iloilo City iga blacklist suno sa President o kun kay President Ferdinand Marcos Jr. Validation team halin sa Central Office magapadulong sa syudad sa pag-imbestigar sa mga proyekto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Delayed kag palpak. Ini ang paglaragway ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Pilaka Flood Mitigation Project sa iya pagbisita diri sa Iloilo City kahapon. Sa post ng presidente sa iya social media account, wala man ini sang ginhingadlan nga proyekto. Apang ang ginbisitahan sini amo ang masobra 288 million pesos nga Section 9 kag 10 sang flood mitigation structure sa Barangay San Isidro Haro. Nagpatigayon man sang aerial survey sa mga proyekto sa Lapuz. Sang damlang lang sang ginbuksan sang presidente ang sumbong sa Pangulo website. Diri pwede ireklamo sang publiko ang mga makaduluda nga flood control projects. Base sa website, may slow protection project sa Barangay Tabuk-Suba, Haro nga nakabalor sang halos 50 million pesos. Apang sunod sa punong barangay, wala sang mga proyekto sa nakaligad nga 3 katuig. Ang proyekto lang ang hibaloan sini amo ang nagakonekta sa estruktura sa Barangay San Isidro, Haro. 2023 pa lang naging sugdan, early 2023. Sa subong, hasta subong. Sige, pobra. Kung lang tawad na, delay na ikiti. Kung ang completion date yan na, mga 2023, di tama nakalayo. Nagmando ng presidente sa DPWH nga i-blacklist ang mga kontraktor sa likod sang palpak nga flood mitigation project sa syudad. Suno kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, magapadala sila sang validation team sa syudad sa pagsekyar sang 4 ka kontrobersyal nga flood mitigation structures kag sa iban pa nga mga proyekto. Magkakaroon sila ng quality assurance units that will go there today or tomorrow with all these projects na palpak or non-existent. Kung may makita kami na that would warrant blacklisting, then we will impose yung penalty. Si Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda ang nagpatigayon sini nga mga proyekto. Suportado sini ang investigasyon bungod wala kuno ini sa ginatawag nga ghost projects. Welcome gid ang investigation into all infra projects, not only flood control projects. We need to give transparency and accountability sa paggastos ng kwartas ng gobyerno. Dapat nga wala sa korupsyon. Suno sa isa ka political analyst, questionable ang ginapatigayon nga investigasyon sa flood control projects. Bungod kaangay nga DPWH mismo ang nag-iimbestigar sa ila kaugalingon nga mga proyekto. Sa Weston City, dapat third party ang magapatigayon sa investigasyon para sa mas patas nga resulta. Most probably, no, walang mangyaring accountability dyan, no, because they will actually save their skin. Bubuo talaga tayo ng investigator, maybe comprising of the civil society, di ba? At yung mga prosecutors para at least talaga masasabi natin na sincere yung investigation. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga kapuso-piso nga provisional fare increase sa PUJ ginatun-an sang LTFRB nga ipatuman bangon sa mataas nga presyo sang gatong. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Zen? Jert nagalaom ang mga drivers sang public utility jeepney sa Western Visayas nga magtupa ang piso nga provisional fare increase. Ginatun-an na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Office ang petisyon sa mga dalago nga transport group sa pungsod. Hingyo sa mga ini ang piso nga provisional fare increase para sa public utility jeepneys. Pati ang mga petisyon nga gin-file sang August 2023 kag March 2025 nga nagaduso sang fare hikes kag adjustments kada succeeding kilometer ang gina-review na sang board. Hunsad to, wala nagsuporta sa kasubo nga petisyon ang Western Visayas Transport Cooperative. Subo nga, pabor na sila in kaso nga mapatuman. Bangod kuno ini sa mataas nga presyo sang produktong petrolyo. Kung ni-approve nila, mas binta sa amon. No? Kaya subong magyan mo ang diesel, subong saka panaog. Ligad to nga bulan, yung saka sa 5 piso sobra. Ang nubo, 2 centimos lang to, no? Ti subong do perdigid kami. Ang PUJ driver nga si Moises nagalaom nga magtupa ang piso nga saka. Apang kuntani, madugangan pa kuno ini. Okay lang tani kung matuman. Awat pa na sa amon. Ang pila ka commuter hindi konforme sa saka sa plete. Dugang kuno ini nga palasano na ilabi na sa mga estudyante. Budlay daan, subong college ka, yawa ka lang katipid ka, pumasahe mo kabalon. Tapos masaka pa gid. Suno sa LTFRB 6 may nabaton man sila nga mga petisyon para sa provisional fare increase sa Western Visayas. Ang mga ini ang halin sa mga modernized PUJ kag mga traditional jeepney. May petition na ipadala sa opisina. We will study it and most likely we will endorse it. But may mga programa subong ang gobyerno eh. May incoming naman ng mga libre sakay. So this will literally help atong mga operator. Jert sunod sa LTFRB 6 sa tion nga maaprubahan sang Central Office ang duga nga saka sa pletehan sa mga PUJ. Ila man inigilayon nga ipatuman na agod mabuligan ang mga driver. Jert? Madam Oged nga salamat, Kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Salamat, George, mga kapuso. Kapulisan, nagapati nga angol sa iligal nga droga ang sa likod sa kasunod-sunod nga pagpamatay sa Bacolod kag Talisay City. Garing balita nga aton gintutugan. Matapos sa kilalang bangkay nga nasa puwan sa kilamunan sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kay Jose June Codico Jr. Nagwa sa backtracking sa kapulisan ang mga kaso nga iyagin kaulamiran santo sa record sa Bacolod City Police nga 2017 may kaso iniangol sa pagpangawat sang kable kag electric meter. 2019, ginpasakan ini sang kaso angol sa illegal nga droga na preso ini sa New Bilibid Prison kag nahilway sang 2022. Suspect ini sa duha ka separado nga kaso sang pagpangluthang sang 2024. Sinila nga Mayo 2025, siya man ang suspect sa pagpangluthang sa La Carlota City. Wala kuno sa ihibalong iamay sa sini nga mga kaso. Kibot ko na kaso sa kuno sa backup seat at lugid ka kuan. Way ko na kabalo kay ako niya way naman ko dili tinir sa balay. Way naman ko kumen lang makontagud sa ilang munibe. Balos ko way na. Mapaiwan lang ko kay para matapos na lang mga kuan. Tatakan ko daan nga notorious na ko ng bata ko. Kabudlay bla ko no dakpon. Nagapati mahimata sa biktima nga pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa iya. Iniman ang ginatutukan sa kapulisan. Nakita natin nga kadamo siya sa mga krimen, ang illegal drug business. Kung ikaw, damo ka na may nabalaan, patahimikon ka na lang. Plus, damo na siya na perwisyo man ng mga pamilya. Magluwas kay Codico. May 3 ka mga bangkay nga nasapuan sa Talisay City. 2 diri ang wala pa nakilala. Ang isa sa mga napatay nga si Mars Reyes, 47 anyos sa Estefania, Bacolod City. May kaso man ango sa illegal nga droga suno sa PRO-NIR. Ginatutukan pa sang PRO-NIR kung konektado ang kamatayon sang 3. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Hagna sa pagpospone sa barangay kag SK election sa Disyembre nangin layina matapos ginpermahan ni PBBM. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Pirmado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 na nagapaiway sa barangay and sangguniang kabataan elections sa December 1, 2025 kagin-isol sa November 2026. Iniagud makayo ang term of office sa mga opisyales sa tag-apat ka tuig. Pabor naman para sa mga barangay official ang pagpospone sang BSKE bangod duha pa lang katuig sila nga nagapungko. Mas maayo kuno nga mahuman-anay ang mga programa nga naumpisahan na nila agud may mihura. Pasabad ang eleksyon. Pero kung gaan pagid kami extension, imuon ko ya ang Mayo para sa atong barangay. Pabor kami nga ma-extend ang barangay kag SK election tungod pareho sinidamo pa kami bala mga projects nga hindi mahingagaw tapos-tapos. So kung madayon ang eleksyon, ma-standby naman na ang project kag if ever mabuslan sang iban, hindi naman mapadayon. Apang ang bago lang nakaparehistro nga si Maiko, dismayado. Para nga makakon makamami, makaboto man eh. Kaya yung manambang sa mga danan ko mo, maparegister mo ko no. Ang COMELEC Iloilo padayon sa nakalinya nga mga aktibidad bangod sa posibilidad nga may magakostyon sa constitutionality sang layi. We don't want the situation nga maka-issue sang TRO ang Supreme Court kag kita will be caught off guard no in the COMELEC. Samtang nadismaya naman ang pila ka mga residente sa Negros Occidental sang nahibaluan nga hindi madayon ang BSKE sa Disyembre. Paano na karon niya ang mga tao nga gaulan sa Luzon para maislan man ang kapungko ng mga mayo kung tanay madayon ang eleksyon eh. Pareho sa iban nga lugar, padayon man ang preparasyon sang COMELEC NIR. If ever the Supreme Court issues a TRO or declare it unconstitutional, may panahon pa kami na ituloy yung barangay and SK election is December. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, masobra 900 ka negosyo sa Iloilo City na nirado sang 2024. Samtang subong nga unang 8 ka bulan sang 2025, masobra 500 ang nagpanirado. Si John Sala nakatutok. Hindi lang perme, business is booming. Kag may aragid sa mga pagpanghangkat. Ini nang inexperyensya sa negosyante nga si Manong Dani. 20 ka tuig na nga nag-ooperate ang ila karinderya diri sa Iloilo City proper. May pandemic pa nag-agi, plus sa mga presyo sang pamalaklon nga mahal. Strive lang kami, sige-sige lang, kahit amo na mong pangabuyan mo. Adjust lang. Apang hindi tanan pareho kanday Manong Dani sa datos ang Iloilo City Local Economic Development and Investments Promotions Office. 961 ka mga negosyo sa syudad sang Iloilo ang nanirado sang 2024. Nagapangunang rason ang bankruptcy o kaperdihan nga mayara sang 288. Kinasundan sang paglain sang business name kag tag-iya nga naglabot naman sa 145. 128 naman ubo nga kita kag 180 naman ang pagpanirado bangod wala na sang may mamanage. Subong nga una nga 8 ka bulan sang 2025, yara na sa 519 ang nanirado. Pagklaro sang Iloilo City Government, wala sang direktang epekto ang pagsaka sang real property tax sa syudad sang Iloilo sa ini nga datos. 8 lang kabilog ang businesses nga nag-close because of high rental. The rest is really, may mga reason sila iya nga, alam mo sir, hindi na niya business na nagasugod, nagasucceed. Pero as to RPT, wala siya sir sang direct link. Sa piyak sini, nanindugan ng LEDIP nga maayo ang performance sa syudad sang Iloilo sa negosyo. 875.1 milyon pesos ang naganar sang syudad paagi sa business tax ang 2024. May mga tikang mansuno kay Lao nga ginahimo ang Iloilo City Government agon makabulig sa mga negosyante. Upod kay Hans Di Sierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, wala na sang bagyo sa sulod sang PARC and Philippine Area of Responsibility. Apang, posible sa gihapon nga maka-eksperyensya sa mga baskog nga hangin kag ulan. Bangod ina mga kapuso sa nagabaskog liwat nga southwest monsoon kun habagat kag localized thunderstorms ilabi na sa hapon kag gabi. Base sa datos sa Metro Weather, posible sa gihapon ang ulan sa dako nga bahin sa Western Visayas kag Negros Island Region. Mabasog ang ulan sa pila ka probinsya ganing manginhanda sa gihapon sa posible pagbaha o kun landslide. May chance naman sa ulan sa iba't pakabahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Mga kapuso, hagna nga tuyo mag-regulate ang paggamit ng sidewalks kag pampubliko nga dalan sa urban areas ginaduso sa Kamara. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tricycle, motorsiklo kon bisan mga bisikleta. Hinamakitaan nga naga-illegal parking sa National, City, kag Barangay Roads sa Iloilo City. Kasubong na lang sang Barangay Rizal sa La Paz. May pila nga nagapark pa sa Taytay. Ang tricycle driver si Jonathan, naabtan sang news team nga nagakayo sa iya tricycle. Bawal asin bawal kita din nasunod. Pino choice na kita parkingan mo. Ayan natin sa peko to barangay utang ato motor. Magluwas sa mga dalanon. Problema man ang paglaksam sa mga salakyan sa mga sidewalks nga nagasablag sa mga dalan nga agyan pa kontani sa mga tao. Ini nga problema ang tuyo nga masolusyonan sa hagna nga ginaduso sa Kamara ni 2nd District Representative Bernadette Barbers sang Surigao del Norte. Tinutuyo sang House Bill number 933 ni Barbers ang pag-regulate sa paggamit sang sidewalks kag pampubliko nga dalan sa urban areas. Suno kay Barbers, ang mabugat nga trapiko ang nagresulta sang binilyon ka pesos nga kapirdihan sang ekonomiya sa isa ka lugar. Kung malimpyuhan lang ang mga dalanon, magadalay ni sang pagsanyog. Sa Iloilo City, padayon ang clamping kag clearing operations ang Traffic and Transportation Management Office. Dapat ma-engage kit ang barangay so that ang involvement niya sa all of our clearing operations, clamping operations, mas mayugin nga may mga national policy pag-inyo pagwa. Sa tungasang clearing operation, may pila kadalanon sa syudad nga ginapahanugutan ang pagpark sa idalom sang pay parking ordinance. Apisar madamo ang hindi konforme, wala naman sa malain sa sininganiok suno sa DILG. Allowed man nina ang pay parking para ma-regulate ba lang pang parking, hindi lang pagustuhan na ikundiin. Pero usually yung ginadesignate lang parking areas, ini yung mga lugar balang hindi makakadugang contribute sa congestion sa mga salakyan. Part man nina actually sa income generating programs ng LGU. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginaligar Solvent Boy sa Bacolod City nga ginareklamo sa pagpamahog sa pinaka-estudyante sa isang kalanaan ginpang rescue sang kapulisan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga video, ginpost ang iloy nga si Arlene. Makita ang grupo sa mapamatanon nga nagapangayo-ngayo sa gwa sa isang kakalanaan sa downtown area sa Bacolod City sang Martes, Agosto 12 sang hapon. Ang nagkuha sa video ang bata ni Arlene nga minor upod ang mga classmates sini. Apisar wala nakuhaan sa video, ginpahayag ni Arlene nga natromang iya bata kag maupod sini sa ginhimo nga pagpamahog sa ginaligar Solvent Boys nga haligdan ang mainig kun magwa sa kalanaan. May dala pa kuno nga konsilyo ang mga ginareklamo. Ginasinyasan silang magwa. Sinapakitaan sila knife, puro bayi padaan. Hinibi sila kay ginatret na sila, hindi sila kuno kagwa. Ginsugat na lang mga kabataan agad makapauli kag report sa naka-standby nga police patrol ang natabo. Ginapabayaan na kamo sa ginikanan nyo o why man? So kapon, why kamo klase kapon? Nakalabo sa alkaldeng natabo. Kay nasangaga, natumod na ang nagpamahog nga kabataan. Nakuhaan sa GMA Regional TV ang pagpakikisorya ni Bacolod City Police Director Colonel Juresi Coronica sa ila. Nag-edad sang 12, 13 kag 15 anyos ang mga lalaki nga minor de edad nga ginareklamo. Balik-balik na ning tunaan naton ang possibility nga paila naton kaso ang mga parents or guardian nga wala nila ginaatipan ang ilang mga kabataan. Nagpatigay na sa intervention program ang Bacolod City Social Services Development sa may minor de edad agud magiyahan. Ika-kustudiya man sang DSSD ang mga pamatanon nga nagaliho-liho sa syudad. Sige magyapon naton monitoring no. May makita tada nga gapangayo kasi nabada sa mga commercial center. Gintugyan ang mga ginareklamo ang kabataan sa ila barangay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Masobra 6 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Bacolod City, Iloilo City kag probinsya sang Iloilo. Nakatutok Aileen Pedreso. Matapos ang binulan nga monitoring sang kapulisan na tigayon nga madakpan sa alias Jerome 29 anyos kag alias Rachel 30 anyos sa drug buy-bust operation.
Ginkasas ng CDEU ang operasyon sa barangay Handumanan, Bacolod City, kung saan mismo nagabaligya sa iligal na droga ang mga subject. Sa barangay Cubay, Haro, Iloilo City, arestado ang isa ka high-value individual nga si alias Rolly, 37 anyos, sa gin-operate sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Sunod sa kapulisan, nakaagi preso ang subjects ng 2019, tubtob nakagwa pinaagi sa plea bargaining agreement. Si Rolly ang ginatudlo nagadulong sa supply sa droga sa mga runner. Nakuha sa subject ang 21 ka plastic sachets ng suspected shabu na nagabaloro sa masobra 600,000 pesos. Nadakpan man sa barangay Gogo Estancia si alias Botbot, 36 anyos. Sunod sa kapulisan, sa Iloilo City, naghalin ang droga nga ginabaligya sini sa istansya, Batad, kag Balasan. Masobra 1 million pesos nga baloro sa illegal na droga ang nakuha sa subject. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, bag-o nga pasilidad sa Iloilo Fishport Complex dako ang mabulig sa industriya sa pagpangisda sa Western Visayas kag pungsod. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa presensya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., formal na nga ginbuksan sa publiko kahapon ang ginkayo nga market hall sang Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex. Magluwas sa mas malapad nga hall para sa fish trading. May ginpahamtang mandiri nga 390 kilowatt peak solar photovoltaic system. Gindugangan pa ini sang refrigeration kag cold storage building. Ang pasilidad ang ginpondohan sang 885.1 million pesos. Ang roof isa ni sa concrete slab na isan magbagyo baka resist ini siya sa high waters and strong winds. Ang fish broker nga si Luis, problema ang kagutok sa daan nga market hall. Matama ka budlay kayo sa una. Inaipit ka di ka tawo kung lang sa oras ng sunod, naipit ka na. Pasbong yung taway ka na kayo. Ang iban nga fish broker kag retailer gindayaw ang bag-o nga estruktura. Mas nami siya kay tinlo, nagit siya bala ma'am, hindi siya rigna, bala nga komportable na para sa amon yung mga komprador na ma'am kay dumasosyal nagit siya bala yaw. Ginalauman man nga mapanami ang paluto station sa Fishport kag mangin isa ka tourist destination. Ang Fishport ang nagabaton sa mga produkto halin sa fishing grounds sang rehiyon nga ginalakipan sang Iloilo, sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag porsyon sang Negros Occidental. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso, malang taon na ang 7 ka Ganito Tayo Kapuso short films subong Agosto. Magluwas sa kalingawan, magdala ini isang leksyon kasubong na lang sang Filipino core values nga makadiyos, masinadyahon, maabilidad, pagbulig sa isig katawo, pagpalangga sa pamilya, kag madamo pa. Malantaw ini nga short film sa GMA Network, iHeart Movies, Heart of Asia, Kapuso social media pages, kag sa GTV. Sa September naman, malantaw short films sa GMA Pinoy TV, kag sa GMA Live TV sa Oktubre. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra isa kagatos kadugang nga boarding houses sa Iloilo City natukiban nga wala sang business permit sa nagapadayon nga inspeksyon. Mga wala permit nga boarding houses masobra na 1,000. Si Kim Salinas nakatutok. Halin sa 898 ka mga boarding houses sa Iloilo City nga natikuban, wala sang business permits sang Hunyo. Nadugangan pa ini sang 140 sa bulan lang sang Hulyo. Sa pinakauli nga datos ang Boarding House Commission sa syudad, yara na sa 1,038 ka mga boarding houses ang wala sa nagakaigo nga permit. Sa datos, pinakamadamo ang distrito sa Mandurriao nga may 234, ginasunda sang Haro nga may 227, kag nagapangatlo ang La Paz nga may 157. Siyam naman ang ginpasiraduan. Ini ang ginkaalarma sang Boarding House Commission bangod halos 43% sang 2,408 ka mga gininspect nga boarding house ang wala sang permit. Alarma kung sipon mo ibang barangay way pa nato makatuan. So mas ma-expect kita nga masobra pa. Sa 1,038 sunod sa BHC, 265 diri nagproseso sa pag-comply. Isa na diri si Elias Inday nga nakulangan sa pulo kadlaw nga ginhatag sing LGU sa pag-comply. Sa tama ka budlay mahal ang amon nga ginabayran, mahal ang
property tax, mahal ang occupancy certificate magpa-ubra. Hindi siya sir, hindi ginaya sir kaya. Ang 773 nga wala gid nagpabutyag sa compliance, liwat balikan sa komisyon sa masunod nga semana. Before kami nagpagawa sa tao, gimiting aton mga team. So by Monday, so amuna na yamon unahon. Matag kami time nga muna pulo adlaw kung di ka mo appeal, then after 13 days pasarado kami. Liwat nagpahanumdom ang BHC sa mga nagapangita sa boarding house nga siguruhon nga may permit ini agon mapahilayo sa peligro. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga nagtiga naman nga lahar sa mga suba sa protected area sa Mount Canlaon, plano nga kuhaon sunod sa Negros Occidental, Pedro. Nakatuto kay Eileen Pedreso. Sa Masami, may nagaluntad nga lahar kag muddy stream flows sa tion nga maeksperiensyahan ang pag-ulan-ulan sa Negros Occidental. Gani bilang pagpanghanda, nagpadala sang request ang Protected Area Management Board sa Mount Canlaon Natural Park sa DENR nga naghinyo sang pagpatigayon sang clearing sa mga nagtig-a nga lahar. Sunod sa Penro, mangin target ang mga suba sa sulod sa protected area sang Mount Canlaon. Sa subong, puno na siya sang lahar na nagtig-a, hindi bidayon maka-decide ang PAMBI, bawal ang dredging kag quarrying within protected areas. Hindi makonsider na siya quarrying, especially kung ipagawa nimo ang paon nimo pala nga lahar. Kinahanglan sunod sa Penro nga kakson ang mga tig-a nga lahar agud malikawan ang pagbarasang tubig nga nagailig kun mag-ulan. Damo na siya, especially sa La Castellana, area ng Carlota, hindi lang pa namon pa man estimate ang volume. Delikado ni siya o kung magkabaskog ang ulan, tingin puno na ang mga waterways, siyempre makita sa lowest point. Samtang, ginpasugta na nga magpauli sa Barangay Arala, Carlota City ang 61 ka mga pamilya nga nag-evacuate sa paglupok sa Mount Canlaon. Natala naman nga papulion ang 22 ka mga pamilya sa Bagos City sa Sabado sunod sa OCD-NIR. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kamangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. O bilib, mga kapuso, girampa sa isa ka runway show ang nakailain niya creation sang Bacolod noon kag Negrense designers. Halin sa madinuagon niya bags, gowns kag Filipinianas nga human sa banig kag indigenous materials. Napakita nga pwede paggamiton sa isa ka creation ang materyales nga sa Masami. Makita lang sa palibot. Magluwas dira ang color combination inspired kuno sa pangabuhi sa umakaghalad sa sugar planters sa probinsya. Mapuso, yari naman dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Magapadala na si Mitena sang puwersa para makita si Sangritera. Maunahan bala niya si Perena. Ano-ano pa balang himuon nga bulig ni Perena sa mga tawo. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. No babysitter, no problem. Ini ang napamatud-an mga kapuso sa Oton National High School. Inibangod wala nagduha-duha nga mangin babysitters ang night class moms. Ang principal upod ang pila ka mga manunudlo. Makita sa mga laragway nga ginakugos nanday Dr. Darwin Haro, Dr. Nicolas Gallinero Jr. kag Dr. Romeline Gomez ang tatlo ka cute nga mga bata sang ila estudyante. Sunod sa principal, dako nga bagay nga ginasuportahan nila ang mga iloy nga naga-eskwela para malabot ang masanag nga future para sa ila bata. Astigid ang inyo ginhimo nga baby duty, ma'am kag sirs. Gani, kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya nga astigid.
Kay ma'am, kag sa mga sirs, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsuporta sa inyong mga estudyante. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.